ayon kay Redon, maski si Batangas Representative Leandro Libiste ay hindi po kinukumpirma itong mga ibinunyag nitong dalawang congressman. Walang iba kundi si Congressman Tinio ng ACT Teachers Party List at ng Caloocan Congressman si Erice, no? Sabi po ni Tinio, teka muna, maski nga yung sinasabing pinagmulan, hindi po kinukumpirma ng direkta, no? Yan pong tungkol dyan. At umamin naman po si Tinio na nag-aalanganin po si Libiste dahil alam na nga natin ang lahat kung paano po ginigipit itong batang-batang congressman na to. Kaya sabi po ni Redon, unless na kung si Yusek Bersamin mismo, kung siya mismo ang magbabalidate ng aligasyon, lahat po yan ay nananatili ngayon na hindi lang po si hearsay. So ito po ay double hearsay, triple hearsay, warning na walang solid proof. Yan po ay aligasyon lamang. Sabi po nito ni Terry Redon. Okay. So ano po ang take po natin dito? Hindi po pwede na tuwing may maglalabas po ng ebidensya. Kasi ang sinasabi nila, walang ebidensya, walang ebidensya. Tuwing meron naman po maglalabas ng ebidensya, kinakatay naman po nila. Sasabihin nila, hearsay lang yan. Sasabihin po nila na yan po ay aligasyon lang. Sasabihin nila yung mga usual people lang po yung may aligasyon yan. Ano ba trabaho mo bilang congressman? Congressman Redon. Ano ba ang committee mo? Ang committee mo ay Public Accounts Chair. Ikaw ang katumbas. Parang ano ka di ba? Parang mag-iimbestiga ka dapat. Diyan po, parang hindi ko alam kung yan mismo yung direktang katumbas ng Blue Ribbon dito po sa Senado, no? Public Accounts Chairman ka, ibig sabihin po, yung lahat po ng mga public official ay pwede mong imbestigahan. Di po ba? Instead, na kung ito po ay sabihin, tablahin nyo lang na mere allegation, lahat naman po ng krimen ay nagsisimula po sa aligasyon. Kaya nga po tuwing magbabasa tayo ng mga balita, di umano, ang krimen ay di umanong may ganun po tayo. Dahil allegation lang po yan. Ngayon, matatapos po ba yan sa aligasyon? Ano po ba yung ginagawa? Halimbawa po, pasimplihin lang natin. Halimbawa po yung mga kapulisan. Yan po bang mga krimen ay matatapos lang po sa aligasyon? Wala na pong gagawin. Hindi po ba kaya tayo may soko? Scene of the crime. Di ba? Pupunta ron, maghanap ng ebidensya. Hindi po kusang darating. Dito po sa gobyernong ito, kusa pong dumarating yung ebidensya. Walang ka-effort. Biglang may lalabas na testigo, si Gutesa halimbawa. Walang effort po ang Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi niya po kilala si Gutesa. Biglang may nakonsensya, biglang may lumabas. Biglang nagpahayag ng kanyang mga saloobin. Nakokonsensya Okay. Ano po ginagawa ng mga supposedly nag-iimbestiga? Instead po na i-follow up yung mga lumabas na ebidensya, pinaparatangan kagad nila, halimbawa sa kaso ni Gutesa, pinaparatangan kagad nila na si Gutesa ay nameke ng kanyang panunumpa. This time, sa kaso naman ni Redon, mga kapwa niya congressman, instead na i-follow up niya, instead na imbestigahan niya yung mga sinasabi ng mga congressman na to, kasi ibang uri po to, no? Kickback po to. Kaya nga kayo nariyan Instead na imbestigahan, ipatawag si Yusek Bersamin o kaya si Libiste,
Ano po ang ginagawa nila? Sasabihin na yung nag-leak o yung nilik o yung ebidensya na pinapakita ni Tinyo at saka ni Erice ay hindi lang po double hearsay, kundi triple hearsay pa. Ano pa silbi nyo riyan? Maghintay kusa. Hindi po ba kaya may investigasyon para iimbestigahan ninyo kasi may lumutang na eh. Ipapalo up po ninyo, gagawin po ninyo yung dahilan. Halimbawa po sa kaso na to, 2 tao po yung tinutukoy. Si Libiste na pinagsabihan di umano ni Yusek Bersamin at si Yusek Bersamin mismo. Bakit hindi nyo po imbitahin si Yusek Bersamin at saka si Libiste para magbigay linaw dito sa mga lumalabas na ebidensya na matindi po ang epekto sa mga tao. Ano po epekto sa tao nung paglabas ng mga ebidensya na to? May ebidensya laban kay Pangulong Marcos pero pilit ninyong itinatago. Wala kaming ibang konklusyon eh. Ayaw niyong pag-usapan. Tinablan ninyo sa komite. Sinang-ayunan ng plenaryo na walang sustansya yung impeachment. Yung pala may ebidensyang ganito. So ano po ang dating sa taong bayan? Naririnig namin ngayon na may ebidensya pala. Pero binasura ninyo yung impeachment. Na ang House of Representatives ay matindi kung magtago ng ebidensya para iligtas yung kanilang amo. Wala po kami magiging ibang konklusyon kundi yun lamang. Ano pa ba ibang magiging konklusyon namin dyan? Tapos ayaw ninyong imbestigahan. Bakit pa kayo umupo sa mga committee na ang trabaho, pangunahing trabaho, ay magbigay ng accountability sa mga public officials? O sa Senado naman, Blue Ribbon Committee. Bakit po ayaw ninyong gampanan yung mga trabaho ninyo? Kaya sasabihin na naman ni Sharon Cuneta, hayaan nyo kasi magtrabaho yung Pangulo, walang pumipigil. In fact, hinahanap namin yung pagtatrabaho niya. Sabik kami. Yan po yung problema natin, kaya po hindi tayo nakaka-arrive sa katotohanan kasi yung mga binigyan po ng kapangyarihan para maglantad ng katotohanan. May kapangyarihan po para mag-imbestiga katulad po nitong Blue Ribbon sa Senado at public accountability dito po sa House of Representatives. Hindi po sila nag-iimbestiga. Kung ano-ano po iniimbestigahan ng mga yan, naalala ko po noon may badingdong na gustong umihi sa CR ng babae. Inimbestigahan po yan ng Senado. At nagdulot po yan ng isang batas na dapat daw magkaroon ng CR pati yung mga badingdong na gustong umihi. Alam niyo mga CR na yan? Bakante po lagi. Paano isinama sila dun sa CR ng PWD tsaka CR para sa senior citizen? Akala nyo mawawaisan nyo yung mga mall owners? Utot nyo. Pag inutusan niya mga yan, di pa natin, nung iniisip ko yan, na bawat lahat ng mall ay magkaroon ng CR para sa, anong tawag dyan sa mga badingdong na yan, na gustong umihi sa CR ng babae. Bakit po nga pala, bakit walang tomboy, o tibo, o kung ano man ang tawag ninyo, transman, bakit wala pong dating babae na gustong umihi sa CR ng lalaki? Very welcome po kayo ron. Yung mga dati wala pong issue. Papayagan namin kayo.
Okay. Balik na po tayo. Hindi ka nag-iimbestiga rin doon. Buhat na natayo yung ICI, hindi ka na nag-imbestiga tungkol sa flood control. Wala kang iniimbestigahan. Trabaho mo yan eh. O si Lacson naman, kunwari nag-iimbestiga, wala ring resulta. Yung report nila, ang pinaka-rekomendasyon lang ng report ni Lacson ay mag-imbestiga pa lalo. Anong klase? Anong klase yun po? Mag-imbestiga pa lalo. Okay.